oras natin. Kayo ba? No? Pag-data muna ako eh. Mukhate. Ayan, kita nyo na yung screen. Hello? Wala ka pong nasa screen, sir. Sige, wait nyo lang siguro. Wala pa rin? Stop presenting ko muna. So, present ulit to. Royal things. Ayan, okay na? Kita na? Opo. Sa iba, kayo, yung iba. Kita na ba? Visible na po. Sorry? Visible na po, sir. Okay. Sige, ayun. So, yan, binubuo ko lang. So, out. Mawawala na to on hand. Pero kasi nasa ano mo pa rin to eh. Yung scrap. And then, das ang return mo ay J4. And then, ang total available mo ay, wait lang, kina-compute ko lang F4 minus yung H. Wait lang Ang on hand mo kasi ay, ito yung H4, dapat ito. I4 pala. Pero ang magiging total available mo lang ay F4 minus T H4. Yan. So, ano ba? Kita ba? Opo. Okay. So, okay. Ano ibig sabihin ng total available? Itong total available is ito yung pwede nyong, ito yung count, ito yung quantity ng pwede ibenta. Itong total on hand is, ito yung physically na meron kayo. Okay? Itong receive, ito yung na-receive nyo mismo. I mean, yung na-receive nyo, kunyari, yung seller, na-receive niya from supplier niya. So, ito yon. Out, ito yung nabenta nyo. Actually, parang ituring nyo na parang ganito to, pero out ang term dyan. And then, yung scrap, ito yung, actually, etong scrap, ang ano nyo dyan, actually, i-update nyo yung definition of terms nyo kung i-update nyo yung definition of terms nyo. Yung scrap nyo, ibig sabihin nyo ng scrap dito is yung balik sa inyo na may sira or may defect. Okay? Okay, gets ba? Maglalagay po kami ng scrap na okay pa. Defected item. Yung scrap, bahala kayo kung anong nyo, yung gawin yung term dyan. Pero ang scrap is pwede nyo i-term yan na ito yung count nyo for returns. Nabalik na returns na defect. Okay po. Tapos meron din kayong binalik pero goods. Kasi nangyayari yun. Pwede. So, i-assume nyo na mangyayari yun. Okay? So, with that, nakikita nyo yung kung gaano kaganda yung sistema. Kasi instead of 8, sabihin na natin 8 or ganito. Kunyari, nagtanong yung tawag dito, sabihin natin kung titingnan ng isang tao na, may 8 pa lang available, pero paano ako nag-come up with 8? At least, kung meron kang ganito, yung sum up nung transaction history, alam mo na agad. Diba? May na-receive pala akong ganito pala yung na-receive ko, ganito yung na-out ko, ganito yung na-return na scrap, ganito yung na-return na na-return na goods naman. Diba? Nagme-make sense? Opo. Diba? Mas maganda. May halipin. Diba? And then, ito, mahalaga rin to.
tandaan nyo, kada transaction is nare-record yan. Kunyari, may na-receive, kailangan ma-record. Actually, parang isipin nyo na ito na yung table na yun. Kunyari, ito ay item ID. Kaya tinuturuan ko na kayo. Opo, yun po. Ano rin yun eh. So yan, item ID. Adjust lang. Tapos may kunyari transaction date. Ay, wait lang Magda-date ang araw. Madali lang naman yung Diyos. Yan, kunyari, dito yung created date. Siyempre, kailangan yan. Ay, hindi naman sa created date, pero transaction date, siyempre. Ano lang to, transaction date lang to nung inventory lang. Inventory pa lang to. Diba? Kunyari, malalaman mo, sa mga anong date, kunyari, pag tinignan mo yung transaction history ng specific item, saan ka nagkaroon ng anong transaction date yung nagkaroon ka ng scrap? Ay, may na-return na tawag dito. May na-return sa'yo na defective, something like that. So, ganito. Opo. Diba? Ganyan ang inventory. Ganyan kasimple lang gagawin nyo. Yan na yung pinaka basic. Bahala na kayo kung Sir, may question po ako. Yung pa ito? Yung nakalagay po kasi, di ba, receive po is 10. Tapos yung sa transaction number 2 po, yung out is 5. So, ito yun, 5. Opo, tapos dapat magiging 5 po yun. Tapos may scrap ka po na 3. 8. Yung total on hand po, paano po naging 13? Kung 10 lang po. Kasi itong, di ba ni-return nga sa'yo, di ba? Opo. Di sabihin, nasa iyo yun, on hand. Originally po, di ba, 10 lang yung items na meron kayo? Ha? Yung original po, di ba po yung unang transaction po is receive 10. So, sabihin po natin po, yung bins. Bumalik yung 3. Saan po nanggaling yung 3? Ito, nilabas mo 5 Nagets mo? Opo, medyo opo, teka lang. Kasi ganito, ulitin ko ang na-receive, ito yung record mo, yung na-receive mo from supplier. Okay na tayo dyan. Itong out, ito yung, sabihin na natin, ito yung, kunyari, yung buyer. Bumili siya sa seller. Ito yun. Gets na. Itong scrap, ito yung binalik sa'yo, pero may defect. So, ilan na dapat ang mo? Di ba, 5? Di ba, 5? Opo. Ay, wait lang. wait lang. On hand mo is 10. Dapat ito yan. Ba't nga ba naging yan? 10 minus 3 dapat yan. Sorry. Nga. Mali ako doon. 10 Wait. Nalito ata ako. Ano ba to? G4 I4 okay, nga. Sige, wait lang. So, magiging, ito, nagkamali ako dito. Bonak. Plus 4. Yan. Magiging 7 yan. Ang available mo dapat dito is, hindi, nagbawas kasi tayo ng column eh. Wait lang i-adjust ko na para sa inyo. Ay, sorry po. Hindi ko po. Okay lang yan. Tama lang yan. Buti napansin mo. I4 scrap ang na-return mo. Pero kasi ang available mo dapat for sale is 5. Wait lang. Ang available mo for sale dapat is 5. Wait lang. Ito po nang tanong ko sa inyo. May way ba, nakalagay ba sa document nyo na pwede magbalik ng materials? Hindi po. Yung buyer? Hindi po. Hindi. Sige, tanggalin to. Yun naman pala di tanggalin na natin to. Pinapahirapan lang natin sarili natin. Hindi po included yun. Sure ka? Trisha, makakonfirm mo ba? Opo, sir. Hindi po talaga siya included. Okay, sige. Pinapahirapan ko lang din sa ganito lang. Ganito kasimple lang. Ay, asan na yun? Kailangan. Panahan, tapos on receive lang po. Plus and minus lang po, no? Wait lang. Nalilito na yung G4. Ang total on hand mo is H. Yan, asing ganyan lang.
Kung ibibase ko sa ano nyo, as in ganyan na ganyan lang, ito, titanggalin na rin Receive and natin. in lang ano. Oo, ganyan lang, as in. Wala pala kayong, wala kayong return eh. Sure kayo ha? Opo, kasi yung Sa bagay, main focus ng system is yung location awareness po talaga eh. Kaya... Hindi. Kasama pa rin yan. Kasama pa rin sa ano. Hindi, nilagay nyo inventory eh. Di anong... Opo. Ano yun, gagawin. Nilagay nyo dyan eh. Di panindigan. So, ayan. Ba't plus to? Yan. Ganyan lang. At, pero nakukuha nyo yung point. Nakukuha nyo yung point. Pero ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan ang inventory. Pero ito, binasi ko lang to kung ano yung data na meron kayo. Opo. Yun lang. Yung question ko po is, kami pa po ba yung mamomblema kung ina-update po ng seller or hindi? Paano ina-update? Paano po kung wala na po pala siyang ganun pero hindi niya naman po in-update sa system? Actually, ito, since actually gets ko yung point nyo, but actually, based dun sa thesis 1, ang natatandaan ko, kaya nag-agree ako dyan, nag-agree ako ng inventory kasi once na for example, perspective ng buyer, nakikita niya itong liman to. Apo. Okay? Umorder ako ng 3. Dapat, automatically, magko-compute ang inventory mo ng ganyan. Opo. Okay Naka-tie up yung ordering nyo, yung record ng naka-tie up sa inventory. Okay, gets ko na po. Ganun din po yung... Kasi, kumbaga, problema na ng yan. Kasi, problema na ng buyer. Kasi wala kasi kayong ewan ko kung papayag pa si Sir Jojo na ganun eh. Sir Joseph, di ko lang alam kung papayag ba siya na ganito lang. Pero sa madaling salita, kung sisimplehan lang natin, dapat naka-tie up. Sir, yung nakalagay po dun sa amin kay Sir Cartenagas is product, on hand, out, tapos balance lang po. Yun lang po. Dito, ganito na yun. Ito na yun. Opo, yun lang po. Yun naman pala eh. Ba't nyo kailangan, ba't tayo kailangan mag-worry, di ba? Ito lang pala kailangan nyo eh. Di ba? Nag-make sense? Opo. Yun lang po talaga yung pinaka-problem. Kasi yun nga po yung kinakatakot ko dati pa ako. Kasi ano po yung parang as a coder po, ano po yung parang bang masasabi ko na ina-update po nung seller yung di ba? Yun po yung kasi tumatakbo sa isip ko. Siba, kunyari, bibigyan ulit kita ng example. Kunyari, may dumating ulit sa'yo, 20. Opo. Okay. Dumating sa'yo, 20, no? Ngayon, may umorder. Kunyari, 5. Ito, sabihin na natin, ito yung, kunyari. Pero, ano lang to, inventory record lang to, Inventory record lang to, bukod pa yung record nyo ng, yung ordering nyo. O yung pagsasamahin yan, ewan ko, di tama yon. Pero, kunyari, ganyan. Item 1 pa rin yan. Di ba? Dapat automatic kapag ka nag-order, since hindi namang pinapakomplikado ang inventory nyo, di automatic yun Mababawasan na. Ayun. Tuloy ito. Yung ginagawa ko sa Excel, tandaan nyo, kung sa sa database pa lang, nahirapang na kayo, di tingnan nyo muna sa Excel. Di ko nyari ganito. Mag-order ako ulit na, kunyari, 7. Ay, saan yun? Mali. 7. Di ba dapat nag-ano na to? Automatic nagka-count na to. Yan yung din dapat ng behavior. Sana yung app nyo. Di ba? Mukha lang siyang mahirap. Pero kung i-record mo lang siya ng tama, ito yung kahaga ng transaction history. Kasi dito ka magbabase ng count mo. May gets na? Ng ano pa? Dito, yung count mo for on hand, receive, and out,
magbabase yan dito sa transaction history ng inventory mo. Hindi ka like for example, merong parang field, kunyari for item, may field for receive, out, total on that. Hindi ganun yun. Magbabase ka lang dito sa transaction history mo. Gets? Kasi kung magkakaroon ka ng field, for example, for item, kunyari, item class o table, yan, may name mo dyan. Hindi mo lalagyan yan na total on and receiver out. Ano yan computed yan Computed yung ano na yan. Yung ano na yan, yung data na yan. Manggagaling yan dito sa transaction history. Opo. Tapos yung ilalabas po namin na generate is yung transaction history po. Tapos ito pong total on hand count. Sorry, ano yan? Yung ilalabas po namin sa generate report, yung transaction history po. Hindi pa to generate report Hindi pa to generate report. Ano lang to, basic lang to. For example, kunyari, kung titingnan ko yung item, ano na yung status na inventory ng item na to? Ito na ipapakita mo. Sa seller side, opo. Tapos yung on hand. Yung inventory, di ba meron kayo webpage? For inventory? Ito na yung mismo. O kunyari, gusto ko malaman, kunyari, magtatanong Sir Jojo, anong inventory status niya? Like, for example, nag-receive ako, mag-out ako, ngayon, after that transaction, ano na yung inventory status ng item na to? Dito yung papakita nyo. Yun lang po. Okay pa. Diba? Hindi niya kailangan pa komplikaduhin. Ganyan na ganyan lang yan. Diba? Make sense? Apa. Yung dalawa ba? Gets nyo? Okay. Ayan, ganyan. Actually, swerte kayo. Ganyan lang yan. Apa. Swerte nyo. Yung kalinang ginagawa ko, para yun dun sa dalawa, yung nauna sa... Apa. Dapat, kasi bala ko sana may crash course kayong 3 ba? 4. Ang dami nga po nag-inventory ngayon. Actually, alam mo yung, kakilala nyo yung Cubs ni Palo? Kakilala nyo yun? Yung nag-thesis na yun? Hindi nyo, okay. Yun yung inaasahan kong basic thesis Kasi hindi lang inventory yun, pati production. Kaso, hindi nagpakita So, ibig sabihin, nahirapan yun. Anyway, ganito lang inventory based sa ninyo, sa paper, doon kay Sir Jojo, sa akin, eto na yun. Pero, eto, i-ano nyo muna, kung mas maganda, actually, as far as I know, si Sir Jojo open yan for clarifications. Okay? Pero kung gusto nyo ipakita tong ganito, no problem sa akin. Basta maging align lang na itong inventory namin is ganito lang, yung recording. Para at least bago nyo gawin, malinaw sa lahat, both sides, na ganito lang. Okay? All clear? Komplikado pa rin. Okay na po. Okay. Mabuti naman. Ay, nako, wait lang. Wait a minute. Ano pa ba ang kaya natin? Wait lang. Tingnan ko muna yung papel ko. Report. Ano to? Yung SEO po. Hindi. Okay na to. Yeah. Since with that, actually nasabi ko naman na lahat Yung planning ng UI, yung integrator sa UI, yung process flow, kailangan alam sa sarili nyo na ilatag nyo muna bago kayo mag-code. Huwag kayo ma-excite mag-code. Planuhin nyo muna. Okay? And then, inventory, okay na naman sa inyo. Clear, yung business model, paano kumita, clear na rin. Ika percentage lang po namin. And then, may percentage lang, ganun lang kasimple. Basta pag-aaralan yung kung ano lang ilalagay din ng percentage. And then, yung survey ninyo, yung questionnaires I think uulitin nyo yun As far as I know, uulitin nyo yan. Yung kasi syempre magbabago yung UI nyo, malay ba namin kung magbabago yung paningin ng mga user and web expert for that. So kailangan yun. And panghuli, pagganahin nyo. Yun lang. Sayang
Kasi Ayaw sa saka isa pa, bibigyan ko yung tips. Hanggang 6:30 lang ako siguro. Apa. Ito, take note na lang. Yung katulad nga lang, sinabi ko kanina, most of the time, hindi nyo kailangan ng internet para gawin ang isang bagay. Hindi nyo kailangan ng internet, hindi naman kayo naka-host. I mean, kung sa mobile side yung app, Opo, kailangan po yun. hindi, actually, yung GPS, Ay, kung presentation-wise, hindi nyo na kailangan ng internet para kumuha or ikuhanin yung GPS ng isang device. Kasi pag ginamit nyo, ano yung ginagamit mong pangkuha ng GPS? ano pa rin po, Yung OpenStreetMaps. native ni Android? Ay, opo. Sure ka ha? Opo, native po. Yung teka lang. Basta yung default, yung nakaano na sa kanya. Okay. Kung nabasa mo na maigi ang documentation nun, gagana pa rin siya yung high precision na yung nakalimutan ko yung term basta yung high precision na settings nun, yung pangkuha ng GPS, pag walang internet, ang kukuhanin nun is yung pinaka-latest na cache, yung CACHE na cache na location ng device. Kaya nag-work yun. Kaya nagtataka ako, sabi ko, ba't kailangan nyo ng paulit-ulit naman na kayo nag-test doon sa device. Kung ako yun, hindi ko na kailangan ng internet. Nasa same na lugar Ay, meron po palang may kailangan ng internet sa system po namin. Ano yung yun? yung routing. Yung routing po. Routing ng ano? Yung yung sa OSM. Right. Hindi ko naman kailangan, magsa-search lang naman ako ng Magsa-search lang naman ako na, for example, sabihin na natin, may iba. Hindi kailangan internet. I get that. Pero I think most of the time, kunyari, searching ng items, retrieval ng item, ba't kailangan ko pa ng basta hindi, nagigets mo yung point ko. Okay. May mga functions kayo na, like, for example, gets ko yung sa OSM, gets ko yan. Kailangan mo talaga ng internet kasi may pang-calculate yan sila dyan. Pero hindi lahat ng pang-calculate katulad nung ginagawa nyo na from coordinates to address to coordinates, meron na ang Android na. Hindi mo na kailangan ng internet for that. Okay? I-search mo lang, meron yan. Ano pa ba? Hindi ko maalala eh. Ayun, isa pa bala. Yung sa image, magkaroon kayo ng rule kung ano lang yung maximum na image, yung size na ipapasok nyo sa system nyo. Opo. Yung size, ginagawa yan. Alam mo bakit? Para hindi po mabigat. Yes, correct. Opo. May ganun po yung sa cellphone. Ayun. Pero yung sa upload po namin, wala pa po. Hindi, ma-detect yun kung ano yung size. Okay. Meron na po kami sa cellphone na 800 by 800 po ata nakalagay sa amin. Yun yung specs ng image yun eh. What I mean, yung size. Like for example, yung 1 byte, 1 MB ba yan? Yung file size, ang tinutukoy ko, wala naman tayong pakialam kung... Pero maganda kung may ganun. Yung for for better pangalan nun, mas maganda siyang tingnan kumbaga dun sa app ninyo, no? Pero it doesn't make sense. Pero di dapat ganun yun. Dapat, kasi kayo bahala. Kayong bahala dumiskarte. Pero kung ako yan, hindi magmamatter sa akin kung anong size nung... may maximum siguro. Opo. Pero yung minimum, I don't think so. Kasi pwede kong gawa ng paraan yun. Kasi for example, ito lang. Nag-share pa ba ako ng screen? For example, ito lang yung card. Yung parang, for example, ito lang yung control. Wait lang For example, ito lang yung control. Ito lang yung control. Tapos, ito yung yung mismong UI. For example, ito yung image. Yung image. Tapos, for example, based sa picture, ito lang yung kaya niyan. Pero dapat, i-require ko na puti yung background. Tapos ito, the rest puti yung background. Mga ganong teknikan.
Para lang magmukhang isa siyang picture. Kung kung magko-comply sila dun sa maximum, edi ito, ano niya yan. I-fill up niya yung buong image na yan. Yung image, i-fill up niya yung buong space na yan. Ganun diskarte sa UI. Diba? Ganun po yung ginagawa namin yung pinifill up niya po kahit ano po yung size ng picture. Good. Na nakukuha niya. That's good. Pero, huwag niyo ipilit kasi mamaya may nakikita ko pixelated eh. Huwag niyo gagawin yun. Ano lang. Kunyari, may maximum width lang kayo. Ganito lang dapat yun. Yung length, yung height, okay lang. Pero yung width, tingin ko yun ang iaanan nyo. Parang may limit kayo. Oo. Kasi kapag kayong height, pwede nyo namang i-center lang. Kapag naka-center yung alignment ng picture, pero based dun sa height, mag-a-adjust yan. Hanggang sa ma-fill up niya yung space ng image. Something like that. Ganun mga ganang discard sa UI design. Ano pa ba? Maano ko sa inyo. Wait lang, nag-iisip ako eh. Ayun, ganun na lang siguro. Is-summarize nyo, magplano kayo. Kausapin nyo Sir Janus, pakiusap. Okay? And then, gusto ko, pagdating ng redefense, ayaw kong makakarinig sa mga panels na kasi tingin ko di ako makakatin ng redef eh. Pero, alam nila kung ano yung check. Don't, pa yung assume na kung wala man ako doon is wala na din yung hindi na mag-matter yung questionnaires ko. Ay, yung comment sheet ko. Mag-matter pa rin yun. Lalo na dun si Sir Jojo. Opo. Kasi gets niyo yung nasa isip ko eh. So, ayun. So, ilatag nyo muna to. Pagplanuhan nyo. And then, pagka okay na yung plano, iyan ilatag kay Sir Janus. Pag okay na siya dyan, actually, mas maganda i-clarify nyo rin na ganito yung gagawin nyo. I mean, ang ilatag nyo lang kay Sir Jojo, yung nasa comment sheet niya. Huwag yung sa akin. Kasi, for sure, hindi nyo naman matter yon. Pero ako, kinonsider ko lang yung dito, yung pati rin comment ni Sir Jojo. Pero kung kay Sir Jojo, magpaano kayo, clarify kayo, mas magandang gawin yon. Pag align na kayo, then do the development. Okay po. At least, with that, nasa direction kayo. Okay? Wala na akong maririnig na, ay, ang hirap nito. So, komplikado. Sana naman, wala na akong maririnig na gano'n. Kasi ang simple lang talaga, promise. Opo, yung inventory nga po kami nadali. Tsaka yung yung system, pagtawag ng API. Expected ko na po talaga yon na ganun mabagal kasi. Actually, hindi mabagal dapat. Nung nag-localhost kayo, hindi ko expected na mabagal yan. Opo, kasi medyo yung skill level ko eh. Yun ang hindi, wala yun sa skill level. Yung API itself, mabilis lang yan. Opo. Mabilis yan. Mabilis nga po yung iba, tapos yung pag nag-search na ako, tagal. Ano na yan, nakadepende sa design, syempre. Diba? Yung current design nyo is, it will make the API. I mean, ito lang yan. The API itself is fast, but on how you use the API, doon siya babagal. So, gamitin nyo ng efficient. Okay? Pag-isipan nyo, wag basta-basta code. Okay? Ayun. So, I think I'm done with this one. So, stop sharing ko na.